Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Da-da-da-dan, dan-da-da-dan-da-da-dan. Yung body mo energy. Dan da da dan da da da. Salang. You're not trying to control or manipulate things, situation, or people, or others. Or your person. You just wait. Hindi mo ginagawa ang lahat para lang makuha mo yung gusto mo. Ay, God. Hindi mo ginagamit ang lahat ng tools mo para makuha mo yung gusto mo. You just wait. You just wait for your person to come. Yes, just wait. You just wait. You're waiting for your person. You just sit and relax and then wait. Sa pagdating sa person mo, you just wait. Nag-aantay ka lang kung kailan siya mag-offer ng cup of love sa'yo. Hindi ka yung parang gagawin mong lahat na yung gagawa ka ng manipulation, mamanipulan mo yung isipan niya, na gayumahin mo siya, hindi ka ganun. Oh, wala kang ginagawa. Parang you're not manifesting na yung parang gagawa ng mga gayuma, mga ganon. Hindi ka ganon. O yung bulungan mo yung picture, hindi ka ganon. O yung gagawin mo yung parang hindi ka desperado kasi. Hindi ka desperada na patrakin siya. Na pakilusin na siya. O, hindi ka nga yung parang yung tinatry mo na kontrolin, hindi ka ganun eh. Hindi ka controlling, hindi ka yung gagawin mong lahat para lang makuha mo yung gusto mo. Hindi ka ganun. Kasi magician in reverse yan. You just wait for your person. Kung kailan siya mag-offer ng couple love sa'yo. Kung kailan siya mag-reach out sa'yo, kung kailan kanya kausapin, kung kailan siya darating sa buhay mo. Kilala mo na yan, o new person man, or past person mo, o current person. Ganon. Or kung current person mo, nag-antay ka lang kung kailan siya mag-propose sa'yo para magpakasal na kayo. Ganon. Kung past person mo, inaantay mo kung kailan siya mag-offer ng cup of love, kung kailan siya mag-reach out, babalik sa'yo, gano'n, no? Kung new person ay kung kailan siya darating, bigay sa'yo ng tadhana, ng God, gano'n. Kung kailan siya papasok sa buhay mo, kung kailan siya mag-offer ng cup of love sa'yo, kung kailan kanya susuyuin. Lalo na kung may someone na may type na sa'yo, di ba? Na new person. Sino yung inaantay mo na yan na person? Ay! The Lover's card in reverse. Ex mo. Hiwalay kayo. Well, your inspiration right now, hiwalay. In short. Anong feelings ng person na yan na inaantay mo sa'yo? Anong feelings sa sa'yo ngayon? Calm. Mas, relax. Or clarification with this. O lumalayo. What's with the Six of Swords? Pwedeng justice. Calm lang. Relax. Balance. Hindi pressured.
heal. Nagkaroon na ng balance sa emotion niya. Kasi nag-heal na to pagka ganito. Parang katulad itong water na kalmado, relax. Pag nasa laot ka, di ba, nakaka-calm, lalo kung matining yung tubig. Kalmado yung tubig. Nakaka-heal. Nakaka-rejuvenate, nakaka-relax sa pakiramdam. Ano pa ang feelings ng person na yan na inaantay mo? Sa'yo. Feelings niya sa'yo. Okay. Kung kaya calm na, no, balance. Parang wala na siyang pain na naramdaman. Kasi, nakarecover na sa heartbreak, sa painful experience sa nangyaring breakup nyo, di ba, hiwalay kayo. Nakarecover na siya. May nalaman to kung kaya, may nadiscovery siya, may nalaman siya kung kaya nakatulong yun para makarecover na siya agad sa heartbreak. Ano ba yung nalaman niya? Na nakarecover na siya agad sa heartbreak, na ay, parang wala na siyang pag-aalala, na nais yung pag-aalala niya, yung worryings na siguro, yung pamroblema niya, na na nakarecover na siya sa heartbreak agad, no? Nawala yung sakit na naramdaman niya. Ano yung nalaman niya? Na nakatulong na makarecover na siya sa heartbreak sa nangyaring breakup sa inyo noon. Ano yung nalaman niya? Ay! Na you are meant to be together. Okay. You are meant to be together. Ayan. Napagsasamahin din kayo ng God. Kunwari, God to, no? God yan. Sumisimbolo dyan ng ganyan. Oh! Yes. Magkakaroon din ng movement sa inyong dalawa. Pagsasamahin din kayo ng God. Kung kaya, may chance siya sa'yo. May chance na magkabalikan kayong dalawa, at hindi lang may chance, kundi magkakabalikan pa kayong dalawa. Nalaman niya na magkakabalikan pa kayong dalawa, pati dahil pagsasamahin pa kayo ng God, pagsasamahin kayong dalawa, na buuin kayong dalawa, pagsasamahin kayo, pag-united. Para kayong mga susi, sun and moon, na, or kaya feminine and masculine, ganun ba? Yan. Pero susi yun nandito, di para kayo masusi, no? Or sun and moon, masculine and feminine, no? Counterpart yung isa't isa. Ayan. Ayun. Anong gusto sabihin sa'yo ng person na yan? Na inaantay mo na mag-offer ng cup of love sa'yo? I'm starting to understand our connection. Nagsisimula na daw na maintindihan yung connection ninyo. O nagumpisa na maunawaan yung connection ninyo. Na ano daw yung connection ninyo? Na destined connection? Oo. Nagsisimula na maintindihan niya o maunawaan niya yung inyong connection, na it's a destined connection, na nakadestined kayo, nakatadhana na kayong dalawa, kaya nawala na yung pag-aalala niya, kalmado na yung isip niya, yung damdamin niya, kasi alam niya, kabalikan pa rin kayong dalawa pagsasamahin kayo ng God. Boom! So ano pa? See? Yun yung body mo energy ngayon. Body and mind. Your body and your mind is in one. They're united. Madali lang mag-exchange ng information.
Parang nagtutulungan. Walang blockage yan sa lahat ng chakras mo. Sa information na siniset ng body and mind mo sa isa't isa. Oh. Clear yung flow ng chakras mo. Energy sa chakras mo pala. Oh. And malakas yung crown chakra mo. With this color purple. Ayan. Oh, intuitive ka right now. Search for intuition. Pag intuitive ka pala, madali mong maintindihan, maunawaan yung mga situation, hindi ma-explain na mga bagay, sitwasyon. Na hindi na kailangan ng explanation pa. Ganun yung intuition eh. Search nyo na lang. Sinearch ko kanina eh. Kasi minsan pinalagpat ako sa mga meaning. Yung perception. Yung perception naman is senses. Your hearing ability. Sense, smell, di ba? O your sight. Perception yan. Yung intuition naman ay gamit yung crown chakra mo yan. Intuition. Pag intuitive ka, malakas yung intuition mo. O may intuition ka. Gumagana yung intuition mo. Pwede din gano'n. Or you can immediately understand things without any explanation. Katulad ng sample kanina eh. Na dun sa isang video. Kaya napasearch tuloy ako ng meaning. Na nalalaman ko yun nung isang bagay. Sample lang sa isang video kanina eh. Intuition na gamit ko dun eh. Sabi ng angel. Tama nga. Kasi sinearch ko yung meaning ng intuition. Katulad ng sinampol ko kanina guys. Na yung iba ba na pag nananalangin, nagdadrama, binabaliktad nila yung kaaway nila o yung kagalit nila o yung taong kinainggitan nila. Ganun. Na nagsisinungaling sila. Ganun. Ayun ang naobserbahan ko eh. Yun ang nasasagap ng intuition ko eh. Na ganun yung iba eh. Hindi sila totoo makipag-communicate sa God at sa Diyos. They are liars. Manipulators. Kahit sa harap-harapan, kahit sa panalangin nila, nagsisinungaling sila. Binabaliktad nila yung iba. Yun ang nalalaman ko, yun ang sasagap ng intuition ko. So, yung gamit ko doon ay intuition. Kung kaya nalaman ko yun na ganun. Dahil sa intuition ko, na nasasagap ng intuition ko. Ganun. Naintindihan niyo? Naintindihan niyo explanation ko? Maring hindi alam ng iba yan na ganyan yung iba, pero may mga ganyang tao at mukhang madami-dami pa. Matamaan na lang yung matamaan, masapul dyan. Masama yun, malalaman pa rin at malalaman yan ng God na nagsisinungaling kapag nanalangin ka na, nagsisinungaling ka na binabaliktad mo yung iba. Diba? Kaya huwag ganoon. Sa mga gumagawa niyan. Kasi humans are kadalasan sa mga tao kasi cunning. Not all, pero meron kasi mga taong cunning, mag-isip.
And deceiver, ganun yung iba eh. Yun yung mga signs ng deceitful, deceiver, cunning, kalos ng mga tao. Nare-reveal ko lang kung ano yung mga nasasagap ko. Yan. Yun yung mga nasisense ko eh. Yung mga nasasagap ng intuition ko eh. Sample yun ha, sa intuition. Ayan. Ano pa? Ang in-embody mo, energy na yun. King of Water. Understanding ka. Empathetic, emotional. May pagka-sensitive yung feelings mo. Marunong ka mahabag, marunong ka maawa. Pag mga ganito. Hindi ka cold, of course. Pag mga ganito, madali kang malapitan eh. Yung kasi mahabagin ka. Maunawain pati. Ano pa? Ano bang nagustuhan sa'yo ng person na yan na inaantay mo na mag-offer ng cup of love sa'yo? No? Nagustuhan niya sa'yo sa pagkatao mo, gano'n. You are yourself. Nagpapakatotoo ka. Kung ano ka, yun ang pinapakita mo. Kung ano yung totoong ikaw. Your authentic self. Hindi ka nagpipretend pag mga ganito. And you are guided by the Holy Spirit. Kasi, or angels man or Holy Spirit, para may Holy Spirit sa'yo. Ganun yun pag mga taong hindi sinungaling at hindi manipulative. May Holy Spirit yan. Pero pag yung mga taong mahilig magsinungaling at manipulative ay iba na yung nasa katawan nila, guys. Alam nyo kano? Demonyo. Demonyo yun. Kaya mahilig magsinungaling, baka may sapi yun. Ganun yun, guys. May tao talaga mahilig magsinungaling. Simula pagkabata niyan, parang na-train siguro na magsinungaling. Kaya ganun. May mga ganun. Actually, madami. Kasi lalo na tinitrain din ng nakakatanda na magsinungaling eh. Hindi na nakapagtataka yun sa ngayon. Pero masama ang magsinungaling. Kasi sino ba ang father of all lies? Diba? Yung devil. So, pag ginaya nyo yan, ay wala kayong pinagkaiba sa kanya. You're leading in the wrong path. You're walking in the path na papunta sa saan? Kung saan yung devil. Hindi sa langit. Hindi yun ikakasave nyo. At maaaring mag-lead pa yung pagsisinungaling ninyo at yung pagiging manipulative nyo na yan sa mga gumagawa na mapahamak yung kaluluwa ninyo. Napunta sa impyerno yung kaluluwa ninyo. Kaya masama ang magsinungaling at yung manipula talaga pati. So, ayan. Hanggat may iwasan, wag magsinungaling, ay wag magsinungaling. Diba? Sa mga sanay na magsinungaling, ay puro na lang kasinungalingan yung sinasabi. Akala nila wise sila pag nagsisinungaling sila. Hindi po wise ang taong sinungaling. Deceitful yun, foolish yun, kabaliktaran ng wise. Ang taong wise, may hiya yan ang magsinungaling. Alam niya mabubuking din siya bakit siya magsisinungaling. Anong mapapala niya sa pagsisinungaling? Walang dignidad ang taong sinungaling at manipulative. Ang taong honest ay may dignidad. Yan. Kung may sinungaling sa inyo, hindi ko na kasalanan yon. Dahil kung yun ang sinabi ko, no, hindi ko inapakan yung pagkatao nyo. Nagkataon lang na timingan, no, nagkataon lang na yan ang topic ngayon. At
nasa pool kayo. So, ibig sabihin, dapat magbago kayo. I-renew nyo yung sarili nyo, transform yourself. Na hindi na kayo magsinungaling. Hindi na isipin ninyo na tinitira ko yung inyong mga tinatago. Yung inyong inner demons. Hindi yan sa inyo ituturo ng mga false prophets. Baliktad ituturo ng false prophet. Maluwag. Maluwag na daan. Yun po. Maluwag na daan ituturo sa inyo. Na hindi kayo ma-intimidate. Hindi kayo masasapol. Kaya talagang magustuhan ninyo ang kanilang teachings. Pero it will mislead you. It will lead you into hell, or worst ay sa bottomless pit. Search for the signs ng mga false prophet. Kung ano yung false prophet? Para bang pangakong false din. False. Pangako na false promises. Ganun. Yun. May mga false promises sa inyo. Hindi naman talaga totoo. Kaya false promises. False teachings yung kanilang ituturo. Maluwag nga eh. Kaso lang, papunta naman sa impyerno. Ayaw niya sumakitid. Kasi kailangan yung disiplinahin at kontrolin yung sarili ninyo. Anong gusto niyo sa maluwag? Ayun, yung maluwag na yun, papunta sa impyerno yun. Ayaw nyo ng narrow path. Yung narrow path na yun, papunta sa langit. Yun ang papunta doon sa Garden of Eden. 5% lang ng mga kaluluwa ang nandun. 5% sa out of 100% na mga namatay. 5% lang nandun. Kasi yun lang ang righteous eh. Yung iba sa purgatory, yung iba ay alam nyo na, sa impyerno. Yun ang totoo eh. Pero pag false prophet ang magturo sa inyo, sabihin nila, mas madami napunta sa langit, mas madami kaysa sa impyerno. Sabihin nila yun. Kaya kahit na hindi nyo kailangang baguhin yung sarili ninyo, hindi nyo kailangang i-pressure yung sarili ninyo na baguhin, ay masisave kayo. Ganun. Ganun, sample ko lang yan hindi ganun ang katotohanan. Hindi yun ang totoo. Hindi yun ang totoo. Yung mga sinasabi ng false prophet. So, ayan. Nasama na naman yung spiritual teaching. Message yun para sa inyo din. Message na ng angels. Ba yan? Angels? Angels! Message ng angels kasi sila yung nag-guide dito eh. Gina-guide lang din nila ako. Ako yung vessel. Ano pa? Ang iniisip ngayon ng person na yan na inantay mo. Anong iniisip niya ngayon na pagdating sa inyo o sa connection nyo, anong iniisip niya ngayon pag iniisip ka niya, mga ganun, anong iniisip niya? Upright ba yung Six of Pentacles? In reverse, wag muna mag-invest sa'yo. Yun ang iniisip niya. Na-restrict niya muna yung sarili niyo.
Pigilan niya yung sarili niya. Yun ang iniisip niya. Magkaiba sa emotion niya. Ano ba ito nagtatalo yung isip at damdamin niya? That's why conflicted ba? Nagtatalo yung isip at damdamin niya, kaya yun ang nagpastagnan sa kanya, hindi siya kumikilo sa'yo. Pero kung emosyon yung susundin niya at parang katulad mo na united yung isip at puso mo na hindi nagtatalo, ay wala sanang problema, no? Kumilos na yan. Pero dahil nagtatalo yung isip at puso niya, yun ang dahilan kung bakit stagnant ang connection ninyo ngayon. Yung utak niya ang pumipigil, ang kumukontrol sa sarili niya, sa damdamin niya, na kumilos, ang mag-take na action sa'yo. Yun ang nasa isip niya. Na huwag mag-invest, huwag maging yung bigyan ka ng atensyon, panahon, ganon. Dahil hindi na yan nag-aalala, pati. Dahil alam niyang pagsasamahin kayo ng God sa tamang panahon. Yes, sa tamang panahon. So, maaaring nag-antay din siya ng tamang panahon. Nagkakaroon ba ng vision tong person mo na inaantay mo? Oo, nagkakaroon siya ng vision. Oo daw, ito lang. Yes. Ano yan? Pinapanaginip siya or napapakita sa vision niya yung angel? O napapakita sa panaginip niya yung angel, and then siguro may sinasabi din yan, mga ganon. Ganon yung vision o kaya parang panaginip yung vision, o minsan parang nasa trance state ba, ganon. Yung parang half tulog ka, o kaya minsan para ka din talagang yung tulog ka na parang nananaginip ka, ganon ang vision doon yung nag-appear yung vision, pero magkaiba yung panaginip sa vision. Yung panaginip, illusion lang ng isip yan. Walang katotohanan, hindi magkakatotoo. Pero yung vision ay totoong nangyayari o magkakatotoo. Ganyan. Kadalasan pa, vision ay galing yan sa itaas, sa God. Yung vision na yan na nag-appear sa vision mo. Merong messages yan. Merong, as in, klaro yan pag vision, klaro yan. Ang balak ngayon ng person na to na inaantay mo? Kaya nag-aantay ka pala. Siya naman nagpipigil sa sarili niya. Anong plano niya ngayon sa'yo, ng person na yun na inaantay mo? Yun ang nasa isipan niya ngayon, na-restrict yung sarili, pigilan. Pero anong plano niya sa'yo ngayon, ng person na yan na inaantay mo na yan? Tingnan natin kung ano yung plano niya. The strength. So what's with the strength here for more clarification with the strength? Three of Pentacles. Kasama ba itong Page of Pentacles in reverse? Ay, hindi na daw ito kasali. Ito lang, Three of Pentacles. Kasi, clarification lang naman Sabay, clarification lang pala. Taas lang talaga pag clarification. Ang balak niya ay mag-build kayo. Yung meron kayong i-build. Yung magsama kayo, and then meron kayong i-build. Na strong yung bond ninyong dalawa. Na matibay yung samahan ninyo. Na may pagtutulungan sa inyong dalawa. Na mapagkatiwalaan yung isa't isa. Yung nagkakasundo kayo. Walang conflict, walang gulo, walang away, walang problema between the two of you. Yung maging maamo siya sa'yo. Yun ba ang balak niya? Yung maging maamo sa'yo. Yung lalapit na siya sa'yo at maging maamo na siya sa'yo. Hindi.
ang mag-build ng close bond. Yun lang talaga. Na mag-build kayo ng close bond. Mahirap pa nga pag yung person may pride, may ego, yung parang mapagmataas, ang mahirap pakisamahan kasi mataas siya, yung mga ganun. O gawin kang sunod-sunuran lang, yung parang walang balance sa relationship o sa connection nyo, mahirap yung ganun. Lalo kung nagpipigil, yung na-restrict niya, yung sarili niya, na walang tiwala, mahirap din pati yun. Pag walang tiwala. Pero may tiwala ba sa'yo itong person mo na inantay mo? May tiwala naman siya sa'yo. Pero pangit yung nagpipigil sa sarili. Pangit yung nire-restrict niya yung sarili niya. Para bang parang yung mga ganun kasi pag nagpipigil, parang nagpipretend yun Pati. No? Oo, nagpipigil siya. Pero may pretension din. Mas maganda yung magpakatotoo siya. Kung ano talaga yung feelings na hindi niya kailangan pigilan. Kumbaga yung hindi niya kailangan i-restrict. Ganon. Lalo pag nagsama kayong dalawa ng person mo, parang mahirap makisama kung hindi nagpapakatotoo yung person mo sa'yo. Yung nagkakailangan kayong dalawa. Pangit yun. Para bang hindi nyo ma-enjoy yung pagsasama ninyo. Pagka ganun. Mas maganda yung intimate and close kayo, totoo. Yung you show your true self, your real self, your authentic self sa isa't isa. Yung wala kayo hina-hide. Hindi nyo pinipigilan yung sarili ninyo o hindi pinipigilan ng person mo yung sarili niya na maging malambing sa'yo, na maging loving sa'yo, na maging sweet sa'yo. Para mas lalong maging strong yung bond ninyo. Para mas lalong maging intimate kayo. Para mas lalong maging close kayo sa isa't isa. Ganun yun Pero pag naglalagay ng boundary, ano yun? Ano pa? Ang gusto nyo sabihin sa'yo ng person na inaantay mo. Mag-antay ka lang daw. Just wait. Kasi, bakit daw? Mag-antay ka pa daw. Merong karma, merong blockage yan. Dark forces, gawa ng dark forces. Hindi. Merong blockage, merong hindi pa ito yung tamang panahon. Kasi mahadlangan lang, mabablock o may mga haharang, ganun. Hindi siya may haharang. Hindi kayo magkakatuluyan. Ganon, pagka ngayon siya mag-take ng action, hindi daw kayo magkakatuluyan kung ngayon siya mag-take ng action. Bakit sinabi ba ng anghel yun sa kanya sa vision niya na hindi kayo magkakatuluyan kung ngayon siya mag-take ng action? See, that's why pinipigilan niya yung sarili niya ng isipan niya. Sinabi pala ng anghel, guys. Kaya that's why nare-restrict niya, kinokontrol niya yung sarili niya, yung emosyon niya. Nang-isip niya na wag muna mag-take na action sa'yo. Wag muna mag-invest. Kasi sinabihan pala ng anghel sa vision niya, wag muna mag-take ng action towards you kasi hindi kayo mayu-unite kahit na ipilit niya. Kasi magiging defensive ka. Hindi. May haharang. Hindi sa may haharang kundi may mga hadlang.
Hindi talaga sa may hadlang eh. Alangan eh, sabihin ko oo. Hindi daw eh. Kumbaga magsisisi lang siya pag pinilit niya. Na mag-take na ng action, kaya pinipigilan niya ng isip niya yung sarili niya kasi sinabi na ng anghel sa vision niya, wag muna kasi hindi kayo mayu-unite pag nag-take ka ng action, hindi pa kayo may-unite kahit anong gawin mo. Ganun siguro, no? Na kahit mag-take ka pa ng action sa kanya, hindi kayo may-unite ngayon. Magantay ka, sinabihan siguro ng anghel. Wag muna ngayon. Kasi maaring may mga factors pa na mangyayari. Meron pa mga unseen factors na dapat muna mangyari bago kayo ma-unite. Maring hindi pa divine timing. Yun. Maring nag-heal ka pa, meron pang mga binibuild sa'yo, ganun din sa kanya. Kumbaga, kanya-kanya muna kayong buhay, ganun. Maring hindi pa right time. Ganun yan, guys. That's why yun pala. That's why nire-restrict niya, no? Yung sarili niya, pinipigilan niya dahil yun palang sabi sa kanya ng anghel sa vision niya. Pero nagmamadali na ba itong person mo na mag-take na action sa'yo? 50-50. Upright ba to? Oo, nagmamadali pala to. Oo. Na mag-umpisa na at magtagumpay na, no? Na wala na yung mga halang, blackish, na makapag-umpisa na kayo ng victorious new beginning, no? Mag-umpisa na kayong bubuo ng pamilya, na magsama at bubuo kayo ng pamilya. Kasi, yan ang wish fulfillment niya. Alam niya magiging fulfilled siya, happy siya, tunay na happy siya, tunay na masaya siya, and yan ang magbibigay sa kanya ng contentment and a life na full of satisfaction. Ganun. Yan ang wish fulfillment eh. Yan yung gustong-gusto niyong buhay, yung makasama kayo, bubuo kayo ng pamilya. Message ng angels sa'yo. Ganda sana ko si Jesus Christ yung mag-guide dito. Matanong ko na naman ba? May matanong na naman ako. May malalaman na naman ba? Summer. Everything that you're asking for becomes yours in the summertime. Lahat daw ng hiniling mo ay mapapasayo sa summertime. Malapit na yung summer. Ano na ngayon? January. Magfi-February na. Sunod ay March. April. Mga ganun yung mga April. January, February, March, April, May, June. Mga April. Mga June, July. Mga maulan-ulan na yung June, July na yan eh. Lalo August. Kabuti na yan. Wala nga lang kabuti dito sa amin, guys. Wala lang. Doon sa probinsya talaga, madami talaga doon. Sa mga punso ba? Nasama pa talaga. Yung kabuti. Ang saya kaya makuha niyan. Yung mga kabuti, nakakatuwa. Lalo na kung marami, ang sarap pa naman yan. Lagyan ng, labog, kung tawagin sa amin, labog. Ituom, ang sarap. Sarap yung ulam. Kahit papakit niyo. Pwede din kamatisan. Pero mas masarap siya haluan ng labog sa amin eh. Yung labog na pampaasim yun, guys. Napakaasim pero masarap siya pampaasim. Lalo sa kabuti. Yun yung hinahalo namin sa sa Iloilo sa binakol na luto.
Masarap yun. Pati yung alabihod na pampaasa, ang sarap nun. Halo sa kahit saan man. Sampat. Hindi mabuhay dito yung yung mga labog. Nag-try ako dito sa amin. Kasi mabato pangit yung lupa dito. Pati yung alabihod, hindi mabuhay dito. Pangit talaga lupa dito. Parang tigang na mabato pa. Kulang sa pulverize. tigang lupa dito. So, kung kayo na may mataniman kayo na malawak yung space niyo, ba't hindi nyo taniman? Madali lang magtanim. Bibili ka pa kung may tanim ka. Makapamigay ka pa kung madami, di ba? O pwede may benta. Pag marami kang tanim, di ba? Iba-ibahin mo na yung tanim. Para kung kunwari kailangan mo ng pag gusto mo magulay ng talbos ng kamote, o meron kang harvest ng talbos ng kamote. Kung gusto mo magulam ng malunggay, na may halong malunggay, o kung gusto mo ng alugbati, o sili, o kaya kung anong pang gulay, hindi meron ka ng maharbis, di ba? Pag masipag kang magtanim. Saglit lang magtanim, wag lang kutkutin ng mga hayop kasi hindi mabubuhay pag kutkutin ng hayop. Hindi matutuloy. Hindi ka makarbis. Ano na ba yun man? So, ayan guys. Yan na yun. Ano ba yung hinahangaan sa'yo ng person mo na yan na inaantay mo? Meron ba? Meron ba siyang hinahangaan sa'yo yung person na inaantay mo? Meron naman daw. Meron. So, ano yun? Yung hinahangaan niya sa'yo ng person na yan na inaantay mo. Tingnan natin. Matalino ka. Intelligent. Kasi ayun naman antipara, di ba? Sa'yo na parang matalino. O ano daw, highly intelligent ka daw. Clarify. Hindi. Ano ka, genius daw. Para kang genius. Hindi. Knowledgeable. Hindi. Matured mag-isip. Hindi talaga, guys. Gifted ka daw, gifted. Ayun, gifted ka daw. Gifted ka daw. Yun ang tingin niya sa'yo. Gifted ka. At, kung sa bagay, yun ang pinakamataas. Yun ang may pinakamataas na IQ yung gifted. Kasi yung mga genius, nasa range lang ng yun eh. 120 to 129, mga ganyan. Yung mga highly intelligent ba, na belong sa highly intelligent. Nandiyan lang na belong yung mga genius, guys. Kasi yung tinatawag na genius ay magaling o excellent o magaling sa isang area o parang namamaster nila yung isang area. Kunwari ay sa physics o kagaya kay Elon Musk. Alam niyo yun? Yung si Elon Musk, kilala niyo yun eh. Kilala sa buong mundo yan eh. Yan yung mga genius sa isang area. Magaling sila. Napakagaling nila. Doon sila nag-excel. Yun. Kay Elon Musk naman sa technology, di ba? Mga ganon. Technology and physics. Physics ba? Ayan. Si Einstein ay yan? Gifted yan. 130 daw IQ yan eh. Pag gifted, 130 na pataas yung IQ. Pag gifted. Kaya yan ang pinakamataas. Yan ang mataas ang IQ. Yung gifted. Pero yung giftedness ay may level din yan. Yung ordinary gifted ay 130 hanggang, ewan ko, limutan ko na. Basta 130 yan pa
Basta 130. May ano yan, may level yan eh. Sunod sa ordinary gifted ay highly gifted. Sunod ay exceptionally gifted. Sunod ay profoundly gifted. So yung pinakamataas na IQ ay profoundly gifted. Yung exceptionally gifted ay nasa 70 plus nata yun eh. Maaawot ng 75. Ay yung 75 pataas na. Ayun na yung ano, profoundly gifted. Yun. Search nun na lang. Nakalimutan ko na yung iba. Yung iba ko na nabasa eh. Yung kung basta nagsisimula yan sa 130. Yun na yung ordinary gifted. 130 pa hanggang 45 ata yung basta ganun. Gifted ka daw. At courageous ka din. And totoong tao kasi color blue eh. Sumisimbolo ng choose to eh. Yun ang nakikita niya sa'yo na gifted ka. May mga signs yung pag-gifted. Pero yung mga gifted, hindi yan nag-excel sa eskwelahan ng mga ordinary, guys. Hindi yung pwedeng pagsabayin sa mga ordinary students pag bata pa sila kasi madaling ma-distract ng kanilang mind. Dali din sila ma-boring. Interested ba kayo sa mga ganyang topic? At maliligaw na naman tayo. Maliligaw na naman. Kasi pag gifted ay above normal yung kanilang intelligence. IQ. Yung IQ nila. Ayan. Pero, ang gifted, madaming area yan. Pwede silang mag-excel sa kahit maraming area. Depende sa giftedness ngayon. Capable. Magaling sa maraming area. 3 o more. Ganun na mga area. Ganun yung gifted eh. At passionate ang mga gifted sa kung saan sila interesado. Ganun din sa mga gusto nilang alamin, passionate sila. Malalaman yung mga gifted, pag nabilong sa gifted, ng mga bata pa, kung may mga anak kayo. Sisirain nila yung laruan kasi may kukunin sila doon. Hindi nila sisirain na wala na. Dahil gusto lang nilang sirain. Hindi. Sisirain nila yan kasi may kukunin sila doon. May nakita sila sa loob. O may narinig sila sa loob na yan. Na may something doon sa loob na gusto nila makita, makuha. Ganon. Curious ang mga gifted. Bata pa lang curious na yan. Ganon. Bakit hindi nag-excel ang gifted sa sa mga eskwela ng mga normal o yung sa mga eskwela ng mga sa mga eskwelahan ng mga mga normal students, yung mga normal yung IQ nila o yung average yung IQ, mga ganun ba? Kasi nga mataas yung IQ nila, madali sila mag-boring, ganun. At may iba pa, dali sila ma-distract. Basta ganun. May mga signs yan. Kung merong teacher na nagturo sa mga gifted, bago magturo dun sa eskwelahan na yun, malalaman nila yan na gifted yung anak nyo. Matutukoy nila yan na gifted yung anak nyo na nahalo sa mga sa mga ordinary students. Sabihin yan, may gifted dito. Malalaman nila yun kasi kakaiba yung mga gifted. Iba yung gifted. At parang
Pag tumingin yung mga gifted, may talagang matalim, parang may focus, parang x-ray yung mata nila. Parang x-ray pag tumingin, parang basta ganun. Ano pag bata pa. Weird nga kasi yung mga gifted, pero matataas yung IQ. Mm. May gifted dito, sabihin ng teacher. Malalaman nila yan. Pwede din pa-IQ test nyo kung may pang-IQ test kayo sa ibang bansa ata yan. Ewan, meron dito sa may mga science pa yan. Search for the science of gifted. At kadalasan ng mga gifted, solo lang yan sila. Kung may kaibigan lang man, madalang. Hindi yung maraming grupo. Pili. Ganun. Ano pa? Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to? Na inaantay mo. Sa'yo pala energy yan. Yung person mo na inaantay mo. Determinado siya and positive. And buo yung loob niya na ipursu ka. Kaso lang sa ngayon, pinipigilan niya muna kasi wala pang sabi siguro yung anghel sa vision niya na mag-take ka na ng action kasi pinapahold mo na siya. Huwag mo na daw siya mag-take na action. Kasi sayang lang. Magsisisi lang siya. Ma-disappoint lang siya. Mag-grief lang siya kasi hindi kayo ma-unite pag ngayon siya mag-take na action. Dahil maaring may dapat munang mangyari. No? May dapat muna mag-occur muna, no? Bago kayo pagsamahin. Yan. Ano pang gustong sabihin sa'yo ng person na inaantay mo? Ano pa kaya? That's why Four of Swords in reverse. What's with the Four of Swords in reverse? Parang Four of Swords in reverse. Parang nadidestroy siya, natutupok inside. Yun ba yun? Oo. Parang siya nadidestroy, natutupok inside. Kasi gusto niyo na mag-take ng action sana, gusto niyo na magtagumpay, na umpisa na kayo. Yun nga lang kasi hindi pa pwede. Sinabihan siya ng angel sa kanyang vision. Yung sa akin naman palagi nagpapakita sa vision ko talaga si Jesus Christ. Kaya ako ba? Inyo, ano napapakita sa vision nyo? Multo, joke lang. Four of Swords in reverse. Kasi na parang ano pati ito eh. Kung kaya parang nagkakaroon ba siya ng insomnia? Hindi naman. Kasi hindi naman ano dito eh. Iba yung picture dito eh. Oh. Na parang hindi natatahimik yung isipan niya.
Oo, pero na hindi nagtatahimik yung isipan na niya hangga't hindi nagtagumpay, no? Pero dahil sa nalaman niya na you will be together, kasi lalo pinakitaan siya sa vision, na sinabi sa vision niya na you will be together, na pag-uniting ko ng God, no? Ay parang na-relax yung isipan niya. Oh, nakalma. Na-relax yung isip niya, parang na-heal siya, na nawala pati yung pain na naramdaman sa puso niya. Parang naka-recover na sa heartbreak kasi hiwalay siya. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Dahil sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos ni-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading na ito.